Hi Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your love reading, love message para sa kahit na anong zodiac sign. General reading po to kaya pwedeng mag-resonate sa'yo, pwede ding hindi. Okay, unang message, shallow, hollow, empty, boredom. Resistance, secret admirer, suppressing, timid. Alam mo, tinatago nitong person na to na hindi okay ang buhay niya. Nahihiya lang siyang aminin na may nararamdaman pa rin siya sa'yo. Kasi feeling niya hindi siya worthy ng pagmamahal mo. Iniisip ka niya at namimiss. Thinking, missing you, craving, desiring. So, ito yung mga bagay na hindi niya maamin sa'yo pero nangyayari ngayon. Spying, social network information waste. Nagsustalk sa'yo, syempre palihim. Kaya nga stalking eh. So, tinitingnan yung social media mo. Divine masculine, young masculine energy. Peace, balance, harmony, friendship. Okay. So, nakikita ko ngayon dito, nagkakaroon na din siya ng maturity somehow. Gusto niya magkaroon ng peace sa inyo at gusto niya pa rin i-keep yung connection kahit as friendship na lang or friends na lang kayo. So, this is a wounded masculine. Tinatry niya ayusin yung sarili niya. Okay, tumalon tong isang to. Oh, karma, consequences, cause and effect, debts. So, may mga consequence yung ginawa niya sa'yo. And, oo, on the way to healing na siya. Pero may kailangan pa siyang i-clear sa karma niya. Mga bagay na hindi pa niya naayos sa sarili niya. Actually, nakikita ko dito, nagtatry siya eh. Nagtatry siya na mapatawad mo at hindi lang naman sa love situation but overall sa life niya para ma-clear yung karma niya. Pero, syempre, andun yung nagsastruggle siya. Distance, separation, space, blockage. So, magkalayo kayo or mahaba yung ita-travel niya para makita ka niya. Finality, farewells, leave behind, closure. Okay, umalis. So, okay. May pagtalikod siya eh. Withdrawn, single, lonely, solitary. Malungkot, mag-isa. Okay, ano pa? You have clarity, truth, intention, honesty. Naliliwanagan siya ngayon. And, ito na nga, ganito na yung sitwasyon kasi ngayon eh. Hindi okay. At mukhang nagkaroon na nga ng separation. Bluff, pretending, mask, exaggeration. Medyo may pagkasinungaling at manipulative itong person na to. Heart fog, mixed signals, block emotions, mess up. Okay. Nakita ko dito hindi niya talaga maamin sa sarili niya. Kahit naliliwanagan na siya at somehow natatauhan naman pero may pagkasinungaling yung nasagap natin. So, kung kilala nyo to or kung person ninyo ito, let me know, i-comment nyo guys. May blockage sa heart chakra or sa emotions niya. At yung blockage na yan is dahil takot siyang masaktan. Kaya playing safe siya masyado. Hindi niya binubuksan ng puso niya. Okay. Running, ghosting, disappearing, invisible. Okay, tinakbuhan ka. Withdrawn, running. Okay, tingnan natin kung meron pa ha. Realizations, epiphanies, understandings, awakenings. Trap, stuck, tied down, captive. Okay. So, nare-realize niya ngayong mga ginawa niya. Pero, feeling niya wala siyang magagawa or nakatrap siya. Feeling niya hindi na mababago yung sitwasyon. Distracted, sidetrack, change, delays. So, marami ding mga iniisip na ibang mga bagay
including ibang tao sa buhay niya. Kaya may delay or may nagbago sa mga desisyon niya. Okay. Loyalty, trusting, reliability, believing. And obscurity, secrets, mysteries, concealing. Alam mo, napakadami niyang tinatago sa'yo at straight to the point na lang, hindi mo nga mapagkakatiwalaan tong taong to. Sabihin na natin, oo, nakagawa siya ng pagkakamali sa'yo at ayaw niyang gawin yon, ayaw niyang masaktan ka. Pero kasi, kailangan ikaw, huwag mo din ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na masasaktan ka. Kasi dito, yung iba sa inyo guys, nagstay kayo sa connection na to at natrap ka at nagiba yung buhay mo, naging sunod-sunuran ka lang sa taong to. Hindi yan yung buhay na para sa'yo. Okay. So, tingnan natin. Ano bang mga intensyon nitong person na to? Gusto kong alamin yung energy ng feminine tsaka ng masculine. Tingnan natin ha. Okay. So, anong energy ng feminine dito sa connection na to? Knight of Cups. Feeling mo kailangan mo siya, gusto mo siya, okay. Queen of Pentacles. Gusto mo ng give and take situation. Siyempre, ayaw mo naman na ikaw lang yung bigay ng bigay. King of Swords. Kaso lang nadidisappoint ka lang eh. The more kasi na ito yung gusto mo, siya naman parang walang pakialam. Malamig siya or more on logic yung pinapairal. Baka ang kadin mo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Although this can be any sign. Okay. Queen of Wands. Nag-a-adjust lang siya sa'yo kasi feeling niya na pag sumunod siya sa'yo, magiging masaya kayo pareho. Pero, mukhang iba talaga yung gusto nitong person na to. King of Cups. Ikaw naman nagtitiis ka kasi feeling mo, baka busy lang siya. Naghihintay ka kung kailan siya magkakaroon ng panahon para sa'yo. King of Pentacles. Breadwinner yung nakikita ko dito. So, mukhang iba kasi yung iniisip niya eh. Knight of Wands. Okay, may iba pa siyang kadil. Tingnan natin ah. King of Wands, Queen of Swords. Oh. Tingnan mo, magkatalikod sila sa isa't isa. So, ang nakikita ko dito, deadmahan. Magkaiba din kayo ng personality nitong person na to. Yung feminine dito, desperate. Kaya the more na nagiging desperate yung feminine, the more din na walang pakialam yung masculine. Queen of Swords, malamig at ayaw niya ng ganong klase ng relationship. Pero at the same time, hindi pa kasi siya ready eh. So, anong dahilan kung bakit hindi siya ready? Ang dahilan lang talaga is selfish talaga yung nakikita ko dito. Ibig sabihin, sarili lang niya muna yung iniisip niya. Hindi niya iniisip yung romance. And gusto niya ng relationship. Siyempre, gusto niya yun. Gusto niya mag-try, mag-explore. Pero, when it comes to emotional kind of relationship, hindi ko nakikita dito yan. Although, gagawa naman siya ng paraan para mag-work out yung connection ninyo, pero detached siya emotionally. Okay. Knight of Swords and the Queen of Cups. Okay. Ngayon naman nakikita ko dito, sabi naman dito, may pagmamahal naman siya sa'yo and this is someone na sobrang stricto sa'yo. Na gusto niya, masusunod siya. Kung ano sasabihin niya, sumunod ka. Pero at the same time, wala siyang panahon sa'yo. Kaya, sobrang nakakalito para sa'yo. Kung ano ba talaga ang gusto nitong taong to. Kasi diba kanina kakasabi ko lang walang emotions. Ngayon, merong emotions. Pero at the same time, siya yung nagsasabi sa'yo na ito yung mga rules, ito yung gusto kong gawin mo, ito ang gusto kong mangyari sa connection natin or sa relationship natin.
And hindi ka naman din niya pinapahalagahan, pero gusto niya na siya yung nasusunod. Selfish. Ayan, so umuulit dito na selfish itong person na ka-deal mo and hindi pa siya ready sa klase ng relationship na talagang committed and long-lasting kind. Mahal ka niya, oo, kaso lang may ugali ka dito na ayaw niya, which is yan yung kagustuhan mo na magkaroon ng romantic relationship. Kasi masyado naman kasi tong masyadong serious and nag-a-adjust lang siya sa'yo, pinagbibigyan ka lang niya. Okay. Pero may pagmamahal naman siya sa'yo. Kaya lang magtitiis ka dito. Okay? Desperate kasi yung energy ng feminine dito eh. Ibig sabihin, nanghihingi ka ng time, attention, pagmamahal. Samantala, siya naman, the more na nanghihingi ka ng time, the more na wala siyang sinasabi, dinededma ka niya. Mukhang ginosting ka din nga nitong person na to. May pagkabastos din kasi yung nakikita ko sa totoo lang, guys. Yeah, kasi gino-ghosting ka nitong person na to eh. Tinakbuhan ka lang niya. So, hindi ka niya nire-respeto. Nakakalungkot man isipin, pero yun yung nakikita kong ginawa nitong person na to. Tingnan natin na. Alisin ko muna tong mga cards dito, guys. Okay. So, tingnan natin, guys. Okay. Four of Cups. Queen of Cups. Oh, King of Cups. Oh my gosh, the Tower. Five of Cups. Alam mo, breakup ending yung nakita ko dito kasi hindi ka na masaya. Mahal ka pa niya, sabi dito. Natatauhan siya na nasaktan ka niya at hindi nag-work out para sa'yo yung relationship o yung connection. Sobra siyang nanghihinaya ngayon, luhaan siya ngayon. Ayan, guys. Parang kinakarma ngayon tong person na ka-deal mo. Kung naging in denial siya sa'yo, tinake for granted ka niya, kinakarma siya ngayon sa mga ginawa niyang pananakit sa'yo. Kasi siya ngayon yung sobrang nasasaktan dito. Okay? Hindi ko naman sinasabi yan dahil hindi ko yan sinasabi ng basta-basta lang. Binabasa ko lang talaga yung lumabas dito, guys. So, hindi niya akalain na mararanasan niya to dahil sa'yo. Okay, minahal ka naman niya eh. King of Cups with the Queen of Cups. Magka-wavelength nga kayo eh. Pero ngayon nakatalikod ka na. Ayan, magkatalikod kayo sa isa't isa. Ito, hindi ka masaya. Ayaw mo nang tanggapin ngayon kung ano man ang gusto niyang i-offer sa'yo. Nag-iba ka na ng tuluyan. So, itong Tower, ibig sabihin nito, hindi madali sa kanya ang lahat. Ayan, luhaan. Malungkot oh. Matamlay. Yan yung narinig ko, yung matamlay. Like, this person feels na it's lonely without you. Nasa-stress siya pag wala ka. Mukhang ginamit ka nga nitong person na to. Parang ginamit ka lang niya para sumaya yung buhay niya, pero hindi naman niya ginampanan yung role niya as someone na supposed to be magiging ka-partner mo. Alam mo, you are, sa nakikita ko ha, you look good physically. So, marami pang magkakagusto sa'yo. Actually, may pagsiselos din dito. Alam niya na may iba pang magkakagusto sa'yo. Ikaw lang yung ayaw. Pero dadating din sa point na magkakaroon ka din ng person. O baka nga meron na nga. Pero sa ngayon kasi, ayaw mo eh. Yan yung nakita ko dito, ayaw mo pa. Na maging open sa isang relationship. Or baka ngayon, magiging open ka na nga.
na magkaroon ng bagong person. The Star and the Death card. Okay, natatauhan na siya. The Star is about healing and Death card is ending of a cycle na hindi healthy na nangyari. So, kung kailan ikaw ngayon ay naliwanagan, you have this beautiful star energy and the Death card symbolizes na hindi mo na ito tolerate yung ginawa sa'yo or yung treatment sa'yo nitong person na to. Saka naman din siya nakakaramdam na kailangan na niyang magbago at maging fair sa isang relationship. Ang tanong, may babalikan pa ba siya? Diba? Ayan o, Wheel of Fortune, umiikot yung gulong. Okay? This is talking about having ups and downs and currently favorable sa'yo yung sitwasyon. Okay. So, feeling niya talo siya eh. Feeling niya isa itong malaking misunderstanding. 9 of Swords. The Devil. Okay, stuck siya and there's this obsession. The Chariot. Okay, gusto niyang magkaroon ng pag-uusap, travel, balance. 3 of Pentacles. Okay, may nakikita din kasi akong third party. So, hindi pa niya kayang ibigay yung 100% sa isang relationship. Kaya, sa totoo lang, oo, may feeling siya sa'yo, may pagmamahal, pero, hindi naman din mag-workout to. Yan yung maliwanag na nakikita ko dito, guys. At sasabihin ko sa inyo straight to the point na hindi naman din mag-workout to. Mukhang alam mo din naman yun eh, na hindi nga ito yung relationship na para sa'yo. So, general reading po ito, hindi po sa lahat magre-resonate. Pero yun po yung nakikita ko dito. Comment nyo guys kung resonate kayo. Okay? Kung para sa inyo ba tong message na to, i-comment nyo. 555 on the screen. It means change. Okay? May pagbabago nangyayari ngayon sa life mo. Remarkable. Notice everything remarkable about your relationship. Confusion. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. Past lives. We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Cupid, love is in the air when Cupid is around. Deeply look within to discover your soul purpose in your relationships. Okay. Soulmate mo nga itong person na to. Nagkaroon naman ng love dito. Yung nga lang, huli na din ang lahat eh. Pero, may feelings pa rin at intense pa rin yung nararamdaman sa'yo itong person na to. Ano ngayon ang intention niya? Tingnan natin ha. 707 on the screen. Okay, ano ngayon? Ano ngayon ang feelings niya? I need you to be away from me. Okay, pwedeng hindi naman literal na ganun yung message, pero pwedeng magkalayo kayo ngayon. Honeymoon. Okay. Challenges, obstacles. I hide my true self. Give me another chance. Let's forget the past. So, there is attraction pa rin dito, guys. Hindi lang niya maamin. Nahihirapan siya eh kung anong gagawin niya. Ang gusto rin niyang mangyari is magkaroon ulit ng chance sa'yo at sana daw ay kalimutan na yung nakaraan na parang walang nangyari. You make me happy. So, ganun lang yun kasimple sa kanya. Masaya lang siya sa'yo. Ayaw na niyang ungkatin yung nakaraan. You are irreplaceable.
Okay. So, kaya niya gustong bumalik kasi ibang-iba ka. So, ibig sabihin, kinumpara ka na niya sa ibang mga options niya at ikaw yung natatanging mahal niya. We need a fresh start. Grabe naman! Parang sobrang special ka dito sa taong to. Kasi, eto na nga, you are irreplaceable. Ramdam niya yun eh. At dito sa bagong simula, nafe-feel ko yung good vibes. So, I don't know what's going on. Kung nagkaroon na ba ng healing itong person na to? Kasi merong good energy. Pero, sabi ko nga kanina, hindi na to mag-workout eh. Okay, so, I feel like kailangan mo lang din mag-ingat kung may connection pa kayo dito sa person na to, baka kasi maloko ka lang, di ba? Meron kasing lumabas na third party eh. And then, gusto niya ngayon ng bagong simula na parang wala lang nangyari. Magmamakaawa siya sa'yo. Although hindi man niya ipapakita sa'yo na talagang talagang gusto niya magkaroon ng second chance. Pero, magta-try siya. Siyempre, kahihiyan din naman niya yun pag naging desperado siya masyado, di ba? You hurt me. Oh, nasaktan mo siya. I cry at night. Oh my gosh. So, nasasaktan siya na hindi kayo okay or hindi kayo mag-uusap. I have something to tell you. I love you. Oh my gosh. I love you unconditionally. Grabe. Kakabigla mo yan. I regret what I did. So, ito na yon. Pero guys, hindi ibig sabihin naman ito ha, na porket nagsisi at umiiyak yung tao ay okay na agad, na parang wala lang nangyari. So, kumbaga ito ay guidance po para sa'yo. Diba? So, ayan, para mapag-isipan ninyo yung sitwasyon, hindi naman kailangan na umaksyon or hindi naman kailangan baguhin yung sitwasyon, di ba? Syempre, kailangan pag-aralan mo din kung ito nga yung gusto mo mangyari sa buhay mo or kung anong direksyon ba ang tatahakin mo ngayon. At ipag-pray nyo din syempre yung buhay ninyo, yung situation ninyo. Oh, I miss you. I am struggling right now. Oh my gosh. Grabe. So, parang may mga times na nahihirapan siya sa buhay niya at ikaw talaga yung iniisip nitong person na to. Grabe, oh. Umiiyak, magmamakaawa. Grabe, nakakaloka siya. Wait, ang daming message. I don't believe you. You are strong. Oh my gosh. Okay. So, somehow, na-intimidate siya sa'yo. I am sorry. Oh my gosh. Ayan. Magsasorry. Ang tanong, kaya ba niya sabihin ang salitang yan sa harap mo, di ba? Pwede kasing energy lang to. Pero ito na nga yung nararamdaman niya talaga. Ito na nga yung intention niya. You give me strength. Okay, what else? Please help me, I need it. Yeah, may pagka-user nga itong taong to. So, swerte naman yan, no? Kung pagbibigyan mo siya ng ganon-ganon lang. Don't pressure me. Ayan, na-pressure pa siya. Okay, I love you. Oh my gosh. Grabe naman to. So, yung nasa sense kong person dito ay maparaan. So, kung yung ibang tao ay hindi na nakakakita ng paraan, ito naman ay magmamakaawa, magsasorry. Dami niyang naiisip na paraan. Ano pa? Message niyo para sa'yo. Tingnan natin. I dream about you at night. Oh my gosh. Our love will never cease to exist.
Umaasa talaga to. Why do we have to be apart? Oh my gosh. Our paths will always reunite. Mukhang hinahanap-hanap ka nitong taong to. I don't want to wait any longer. Please be mine. Grabe naman. Parang nagmamadali. I need to sort things out first before I can come to you. So, marami pa siyang aayusin sa buhay niya, sa sarili niya. Kailangan magpayaman pa siya bago niya maramdaman na confident na siya na lumapit sa'yo. I want to fall asleep next to you. My gosh. Do you miss me the way I miss you? Okay. What else? Tingnan natin. 14 on the screen. Okay, ano pa? Proposal. Oh my gosh. An offer or proposal in the near future that comes as a surprise. May ibibigay na sulat eh. So, nakayuko siya. Parang, andun yung sincerity na mag-sorry. At itong proposal, may ipapromise to sa'yo. Pero, hindi naman sinasabi dito na, kumbaga huwag kang umasa. Madali lang magsabi ng promise, guys. Pero, ang tanong kasi dyan is, yung commitment, gaano ba ka-committed ang isang tao sa'yo? Oh my gosh, wedding. So, may magpo-propose na gusto kang pakasalan. Okay? So, let me know guys kung sa inyo to mangyari. Comment nyo dyan. Pwede rin to hindi agad-agad mangyari. Kunyari, today nyo napanood tong video. Tingnan nyo sa susunod na week or next 2 weeks, 3 weeks. Ayan, tingnan nyo sa mga panahon na yon. By the way, this is also a timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, yan yung right time na makita mo yung message na to. Okay, so kanina lang sinasabi ko na hindi to mag-work out. Tapos, ito naman ngayon, gusto niyo i-prove na mali ka na hindi to mag-work out. Ay, sorry. Okay. So, kaya andito yung proposal tsaka wedding. Kasi, nafe-feel naman niya na actually, pareho kayo may telepathic connection. So, nafe-feel niya kung ayaw mo ba sa kanya or kung tatanggapin mo ba siya. Kaya din niya tinatry ayusin yung buhay niya. At alam niya na ito yung pangarap mo, magkaroon ng wedding. Kaya yan din mismo ang ipopropose niya sa'yo. Romance. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. Okay, wala nang makapigil sa taong to. In love to. Secrets. Something is hidden from you. Someone isn't being truthful. So, ito na nga. Oo, in love siya sa'yo. Oo, papakasalan ka niya. Pero, sa kabila ng lahat, may mga sekretong itinatago sa'yo. So, yun yung katotohanan, guys. So, you need to open your eyes to the reality na ito na nga yun. So, hindi porket ikinasal kayo, ay wala na siyang tinatagong sekreto. At least for this specific reading, yan yung nasagap natin. Okay? Apology. Never underestimate the power of a heartfelt apology. So, pwedeng nangyari na to sa past na ikinasal nga kayo or nagkaroon kayo ng romantic relationship na naging masaya naman kayo. Siya mismo, minahal ka niya, pinaglaban niya to, pero niloko ka niya behind your back. Kaya ngayon magsasorry to. Yeah, since general reading to, yung iba sa inyo guys, nangyari na to sa past, yung iba currently, ito ngayon yung nangyayari. At gusto niya ngayon mag-sorry sa'yo kasi sobra siyang namamagnet sa'yo. At twin flame mo siya or soulmate mo siya. Trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. Sobra siya ngayon na a-attract sa'yo. Okay? Relax. Find joy in the simple pleasures of just being together. Connection. Love is a bridge connecting souls. Cherish those connections. Iniisip ka nitong taong to. Gusto ka niyang makasama. Gusto ka niyang mayakap.
true love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Grabe. Ang intense. Okay, so tingnan natin guys. Anong magiging outcome? For you and this person. Tingnan natin. Ace of Pentacles. Mag-o-offer ng bagong simula at pag-level up. King of Rods. Magta-try, mag-reach out, magipag-usap. Gusto yun talaga magkaroon ng pag-uusap. Nahihiya lang siya. Page of Pentacles. Pero bagong-bago tong energy dito. Three of Cups, celebration, reunion. Okay. May nakita din ako dito na may anak at may other person or may third party dito na doon niya ngayon binubuhos yung kanyang panahon at atensyon. Six of Wands, Eight of Pentacles, busy sa trabaho. This could be a breadwinner. Six of Swords. Punong-puno siya ng responsibilidad. I mean, busy sa kanyang responsibility, connected sa anak, sa third party, or sabihin na natin na third party, ito. Yung other person. Yung iba sa inyo guys, ikinasal itong person na to doon sa other person. Yung iba naman hindi. Pero may nakita akong anak. Sunod-sunuran kasi. So, hindi ko naman sinasabi na masamang sumunod. Pero, something about this person na talagang sunod-sunuran or madaling mamanipulate, madaling maloko to. Okay, pero hindi ko sinasabi na ipilit mo yung connection ninyo. Porket naloko siya nung other person na yon, hayaan mo siya kasi buhay niya yan, kailangan niya ding pagdaanan yan. Okay? Sinasabi ko lang na ayun na nga yung nangyayari sa kanya. Minamanipulate siya nung other person. The Moon. This is about secrets. Okay, Temperance. So, ang nakikita ko, tinotolerate lang din siya ng other person kasi dami din niyang nililihim kasama na yung tungkol sa connection ninyo. So, wala nang tiwala sa kanya yung other person na yon. So, Temperance, ayun na nga, nakikita ko dito, sunod-sunuran lang siya. Nag-a-adjust kasi siya dun sa dun sa other person na ka-deal niya. The Fool. Yeah, para siyang tanga sa totoo lang. Hindi siya masaya sa sitwasyon niya dun sa third party situation. Three of Swords. Ayan, so this is a confirmation na may relasyon siya or may iba siyang karelasyon. At kung yun lang naman ang gusto mong marinig or yun yung kailangan mong malaman, then ito na nga yun. So, this is a confirmation. Two of Swords. Kailangan niya magdesisyon pero wala naman siyang desisyon. Seven of Cups, options. Four of Wands, and the Sun. Ang lakas pa rin ng confidence itong taong to. Kahit sabihin natin, hindi siya masaya doon at sunod-sunuran siya. Pero at the same time, confident siya na makukuha niya kung anong gusto niya, kung sino talaga yung gusto niya. So, medyo narcissistic din yung nakikita ko kasi gusto niya talagang bumalik sa'yo. Okay? Kahit na may iba siyang karelasyon. Pero, bakit ganun? Ang kulit. Ang kulit nitong person na to, guys. Parang feel niya na entitled siya na pag gusto niyang bumalik sa'yo, pwede niyang gawin yon. The High Priestess, Queen of Rods. Okay, may nakaabang itong other person or yung third party. At alam na alam kung anong iniisip niya, anong nararamdaman niya. May sa witchy yung third party dito. May ugali talaga siya na pangit. Ayan, straight to the point na lang guys. Ibig sabihin, hinihex niya to or ginagayuman niya. Ayan, hindi sa lahat magre-resonate pero ayan yung nakita ko kasi dito kaya sinasabi ko lang. So, ginagayuman yung other person para hindi ka naisipin.
Ayun, yun yung ginagawa. Ayan no, 10 of Swords. Stab in the back. 3 of Wands. Okay. Di kanya maalis sa isip niya pero nakastuck din siya dun sa other party kasi nga ginagawa naman siya ng spell nung other party na yon. So, Page of Swords and the Strength card. Tinitiis lang niya. Okay? So, that's it. Ito yung outcome. Nagtitiis lang talaga tong person na to. Umaasa pa rin siya na pwede siyang bumalik sa buhay mo. Knight of Cups. In love pa rin daw sa'yo itong person na to. Hindi lang siya makamove kasi sa takot na hindi mo siya tanggapin. Pero ang totoo niyan, the reason kung bakit hindi siya makamove ay dahil dito sa third party kasi minamanipulate siya, gumagawa ng paraan para hindi siya mapunta sa'yo. Para mapunta siya dun sa person na yon. Okay. So, gusto kong tingnan ngayon yung tungkol naman sa'yo. Ano bang mensahe ng mga angels mo? Okay, alisin ko muna tong mga cards dito, guys. Okay. So, simulan natin with the angel numbers. 1 for 3 preparation. Life is filled with phases. The whisper is telling you to prepare for the unexpected and allow change to pass through with a sense of peace. Financial and creative changes are upon you. Marami daw pagbabago sa buhay mo at ngayon, ito isa to sa mga pagbabago. Mukhang marami kang gagawin connected sa finances mo, sa career mo. Affirmation, my dreams and desires are coming to fruition, bringing change that I welcome with an open heart and open mind. So, i-claim mo to guys, nangyayari na ang mga pangarap mo at i-welcome mo itong pagbabago. Buksan ang puso at ang isip. Nasa Leo season na tayo as of the recording of this video. Kung kayo ay Leo, happy birthday sa inyo. Ayan. So, comment nyo kailan ang birthday nyo guys para sa mga Leo na nanonood. Although yung reading na to ay para naman to sa kahit anong zodiac sign. Okay? So, with this changing of the season at sa pagpasok ng Leo energy, nagtatapos din yung Mercury retrograde. Nakikita ko dito maraming pagbabago. Nararamdaman mo yan ngayon at magandang pagbabago to. So, i-welcome mo itong pagbabago na to. 10-10 growth. Spiritual awareness is opening you to all that you are ready to see. Your destiny is being fulfilled. Keep your intentions pure with your eyes looking ahead and you will continue to increase the growth that is here. Ang lakas ng pakiramdam mo or ng intuition mo kasi nagiging spiritually aware ka ngayon. So, handa ka na daw na mangyari yung destiny mo. Okay. Isa pa nga. 555 change. So, ito na yun guys. Change happens outside of your comfort zone. The time for change is now. The angels are whispering for you to trust your path and to learn how to walk it. Take the next step. Allow change to lift you up and guide you forward. Parang awkward ka dito sa change na to. Kasi hindi mo pa masyadong alam kung anong dapat mong gawin. Kailangan mo pang paghandaan at pag-aralan to. Pero diretso ka lang kasi tinutulungan ka ng mga angels mo. Kailangan step out of your comfort zone. Hindi madali pero it will be worth it. So, i-claim mo itong affirmation. I release all that no longer serves me as I am guided to move outside of my comfort zone and let change in. Ayan. So, pagbabago to guys. Ano ba ang pinagdadaanan ngayon ng ating Earth Angels? Tingnan natin. Begin again. Ayan. So, ito na yon. Magsisimula ka lang naman ulit. Surrender to God. So, i-enjoy mo lang to kasi si God ang bahala sa'yo. Siyempre, gawin mo yung best mo sa bawat sitwasyon mo kasi the more din na tutulungan ka ni God. Yung naririnig ko is pag may tiyaga, may nilaga. Okay, kailangan magtiyaga. It makes sense. Clear mind. Stay grounded. Naliwanagan ka ngayon eh. Enjoy. Ayan. So, enjoy mo lang.
breathe. Okay, kailangan mong huminga. Ibig sabihin, may mga bagay na wag mo munang isipin or wag mo munang problemahin. Okay? And also, it may be a calling for you to do breathwork or meditation. Be realistic. Transform. Oh my gosh. So, ito, realistic ka dapat kasi nangyayari itong transformation na to sa real world. Okay? Sa real life mo. Maging practical ka. Dive deep. Process. Okay? Wow. So, process ng emotions mo. Flow like water. Ayan, water, emotions. Kailangan mong i-process yung emotions mo at isa pa yan sa magiging blessing para sa'yo, para sa pagbabagong to. Love towards yourself, meditate. Ayan. Okay, release resentment. Okay, mahalin ang sarili, mag-meditate, release resentment, clear your emotions. And sa bottom of the deck, responsibility. Oh, busy kayo guys. Anong mga mensahe? Okay, ito. From the angels, from your angels. Creativity. 63 on the screen. Wow. Root chakra, crown chakra. Wow. Oh, infinity. So you have this infinity symbol. You are a creator, a manifestor. Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Kind heart. Okay. So, mag-pray ka kung ano yung kailangan mo, hingin mo kay God. Kaya lumalabas itong message na to. Minsan kasi guys, ito lang yung kailangan mong gawin, na hingin kay God, ipagdasal kung anong gusto mong magkaroon sa buhay mo. Saka mo yan makukuha, saka yan ibibigay sa'yo. So, hindi pwedeng baliwalain lang. Yan yung tinatawag na manifestation. So, syempre, may effort na gagawin mo rin. Kaya ngayon manifestation kasi gusto mo yan, di ba? Pag may effort ka, sumasagot si universe at ibibigay sa'yo. And specifically, sumasagot si God at ibibigay niya yan sa'yo kung ano yung minamanifest mo. You have a healthy mind. Okay, ano pa? Oh wow, you are a spiritual warrior. Love is in the air. Inner child healing. Archangel Michael is with you. Ayan. So, i-claim nyo to guys. Ano pa? Soulmate. Mama Mary loves you. Ayan. Comment, I love Mama Mary. 4444. The universe has your back. So, sa bawat sitwasyon mo, favorable sa yung nangyayari kasi tinutulungan ka lagi ni universe. Life purpose, detox. Okay, kailangan mo mag-detox. Alisin sa sistema mo yung mga unhealthy na mga pagkain, pag-iisip, or habits. Pag nag-detox ka, you will have spiritual benefits. And you're making way for blessings to enter your life. Blood of Jesus protects you. So, i-claim nyo to guys. Comment nyo dyan. The blood of Jesus protects me. Ayan. Comment nyo dyan. Message from the universe. Okay. I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. So, sa lahat ng sitwasyon mo, ginaguide ka ni universe. May direction ka. Okay. Honor your feelings, Archangel Haniel. Thank you, Haniel, for supporting me as I honor my emotions. And the last one, take time to breathe. Yun na naman yung breathe, oh. Ayan. Oh, flow like water. Tingnan mo to.
Ayan o, nasa dagat siya o. So, sino tong pupunta ng dagat? Comment nyo dyan, guys. Sabi dito, thank you, angels. I breathe with ease knowing you're here. Ayan, i-claim nyo, comment, thank you, angels. I breathe with ease knowing you're here. At ito pa oh, you are protected, Archangel Michael. Thank you, Michael, for surrounding me with your protective light. So, this is a confirmation na Archangel Michael is with you. Thank you, Archangel Michael. Ayan. Okay, guys. That's all for our love message for today. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading. Message nyo ako through Viber or WhatsApp. One-on-one session po yon through video call. So again, sa Viber or sa WhatsApp po, nasa description box yung contact details. I-click nyo po dyan. And check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystal bracelets kagaya ng nakikita nyong suot ko. May mga special prayers and mantras na nakalagay sa mga bracelets. Alagang-alaga ko to, guys. Talagang tutulong sa'yo to sa energy mo, sa manifestation mo, at magbibigay ng magandang healing energy. Marami at iba-iba din po yung benefits. And for those who want to avail energy cleansing and chakra cleansing, message me through Viber or WhatsApp. Thank you, Earth Angels. I love you guys. I'll see you again soon. I hope na-enjoy nyo yung reading today. Again, kung sino dito yung nag-resonate, comment po para alam ko. 222 on the screen. Ayan, may mga angel numbers. Have a good day or night po sa lahat kung kailan nyo man mapanood to. God bless and stay safe. Love you guys. Bye!